pag-asa po ay nagtataas ng mga tinatawag nating tropical cyclone wind signal kapag may paparating na bagyo na makakaapekto sa ating bansa. So depende sa layo, sa tinatawag nating lead time at sa inaasahan nating lakas ng hangin na pwedeng maranasan sa inyong lugar. So unahin po muna natin yung pinakamababang tropical cyclone wind signal. Yung wind signal number 1, karaniwan inaasahan po natin na yung mga lugar na may nakataas tayong wind signal number 1 ay posibleng makaranas ng hangin na ang lakas ay aabot na hanggang 61 kilometers per hour. Ngayon, ang karaniwang lead time po nito o yung palugit bago natin maramdaman ito ay posibleng umabot ng hanggang 36 hours. So kapag sa unang pagkakataon, itinaas po natin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa inyong lugar, hindi naman po ibig sabihin na agad-agad po nating mararamdaman. Kaya po nang binanggit natin kanina, yung lead time, may 36 hours po tayo para mag-prepare bago natin actual na maramdaman yung lakas na hangin na karaniwang associated with tropical cyclone wind signal number 1. Ano nga ba yung mararanasan natin kapag meron tayong wind signal number 1 sa ating lugar, no? Dahil ang lakas ng hangin nito ay papalo ng hanggang 61 kilometers per hour yung maximum o yung pinakamalakas na, posibleng minimal or halos wala pong damage na mararamdaman ito sa inyong lugar. Subalit ganun pa man, dapat patuloy tayong mag-monitor ng mga susunod na tropical cyclone bulletin na ipapalabas ng pag-asa kapag ganitong may papalapit na bagyo sa ating lugar, sapagkat maaaring in the span of 6 hours, depende sa magiging pagkilos or lakas ng bagyo, ay maitaas na sa susunod na mas mataas na warning signal ang inyong lugar. Kapag itinaas naman ang tropical cyclone wind signal number 2 sa inyong lugar, asahan ang lakas ng hangin na mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay posibleng maranasan sa inyong lugar sa loob ng 24 na oras. So ibig sabihin nito, no, may considerable effect na po ito pagdating sa in terms of agricultural products. Pwedeng may mga matumba ng mga halaman, ilang puno ng mangga, pwede ring masira na rin yung mga kabahayan na gawa sa mga light materials, at pwede ring mapigtas yung mga ibang linya ng kuryente sa labas po ng ating bahay. Ganon din yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may wind signal number 2, inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ang lead time po nito, 24 hours, the first time na itataas ang wind signal number 2 sa inyong lugar. So from tropical cyclone wind signal number 1, mas lumilit na po yung oras na paghahanda, lalo na kung paparating na po yung bagyo sa inyong lugar. Kapag itinaas naman ang tropical cyclone wind signal number 3 sa inyong lugar, asahan ang lakas ng hangin mula 89 hanggang 117 kilometers per hour ay mararanasan or mararamdaman na epekto sa inyong lugar sa loob ng 18 oras. So mas grabe na ang epekto nito, no, sapagkat bukod sa napakalakas na hangin na pwede na ring makasira ng mga warehouse, ng mga modern day structures, makakapagpatumba rin to ng mas malalaking puno, pwede ring matumba yung mga poste ng kuryente, at of course yung mga karagatan sa paligid ng lugar na may wind signal number 3, inaasahan po natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ang lakas naman ng hangin na mula 118 hanggang 184 kilometers per hour ay posibleng maramdaman sa inyong lugar sa loob na lamang ng 12 oras kapag itinaas na po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa inyong lugar. So napakalakas na hangin ito, talagang makakapaminsala, makasisira na po ito ng iba't ibang istruktura, pwede nang makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, mga billboards. Kaya hanggat maaari, iwasan po natin na nasa labas ng bahay, no, sa kasagsagan po ng bagyo. Kapag itinaas na po ang tropical cyclone wind signal number 5 sa inyong lugar, inaasahan natin na by that time ay nagawa na natin ang lahat ng necessary preparations in terms of pagproprovide ng enough supply para sa ating mga kasama sa ating bahay, at ganoon din yung patuloy nating communication and monitoring ng mga latest update tungkol sa bagyo. Sa 1 pa lang, nag-aabiso na po tayo na patuloy na mag-prepare, patuloy ring makipag-ugnayan sa kanilang local disaster risk reduction managing officers at maging sa kanilang local government officials. So of course, pag signal number 2 at saka higher signals na, inaasahan po natin na talagang nakapag-prepare na po tayo. So as much as possible, stay indoors na lamang. Meron na tayong ample supply ng mga necessities natin, at patuloy ding mag-monitor sa tropical cyclone bulletins na ipapalabas pa ng pag-asa from time to time. Patuloy ding makinig sa inyong local government officials at saka local DRR officials para sa patuloy na disaster preparedness and safety measures.